Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Mathematics, Week 3, Day 1 to Day 4, Quarter 2. Day 1. Counting by 2s, 5s, and 10s up to 100. Ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga numero mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamaliit. Okay, so ito ang tatlong numero. 9, 19, and 10. So dito ayusin natin from smallest or pinakamaliit to largest number or the pinakamalaking number. So dito ang unang number ay number 9, sunod ay number 10, at ang pinakamalaki ay number 19. Okay, next ay 10, 3, and 20. So anong numero ang pinakamaliit dito? Okay, ang number 3, sunod ay 10, at 20. Okay, ito naman, 5, 18, and 8. So dito, ang pinakamaliit na number ay number 5, sunod ay number 8, and number 18. Next, 6, 15, and 4. So alin dito ang pinakamaliit na number? Ay number 4. Next ay number 6 and number 15. Okay, dito naman, 2, 11, and 7. So, ayusin natin sa pinakamaliit na number hanggang sa pinakamalaki. So, una, number 2. Sunod ay number 7 and number 11. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagsasaayos ng mga bilang hanggang 100 or 100. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Okay, ang greater than or mas malaki kaysa, less than, mas maliit kaysa, smallest, pinakamaliit, largest, pinakamalaki, increasing, pataas, least, pinakakaunti, at greatest ay pinakamarami or pinakamalaki. Si nanay ay nagluto ng 3 magkakaibang hugis ng biskwit. Inutusan niya ang kanyang mga anak, sina Nena at Lito, na ilagay ang bawat hugis ng biskwit sa sariling tray nito. Ilang piraso ng biskwit ang mayroon sa bawat hugis? Ano ang niluto ni nanay? Ang niluto ni nanay ay biskwit. Ilang magkakaibang hugis ng biskwit ang mayroon? Ano-ano ang mga hugis? So ito ay bilog, parisukat, at bituin. So mayroong 3 hugis. Ano ang inutos ni nanay kina Nena at Lito tungkol sa mga biskwit? Ilang tray ang dapat gamitin ni Nena at Lito? Tatawag ako ng 2 mag-aaral upang kunin ang mga biskwit na may hugis bituin mula sa malaking tray at ilagay ito sa tray na star biskwit. Ayan, so ang star na biskwit mayroong 17.
At ang square na biscuit ay mayroong 20. At ang circle na biscuit ay mayroong 24. Yan. So ngayon, paano nakaayos ang mga numero? Okay, ito ay nakaayos mula sa pinakamaliit na numero hanggang sa pinakamalaki. Paano mo malalaman na ang mga numero ay nakaayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Kung ang mga numero ay tumataas, ang kaliwang bahagi ay ang pinakamaliit at ang kanan ay ang pinakamalaki. Ayan. So dito, ang 75 ang pinakamaliit sa tatlong numero na nakikita ninyo. Ito ay 75, 80, and 85. So ang 75, siya ang pinakamaliit na numero. Paano natin malalaman na ang mga numero ay nakaayos ng papalaki or increasing order? Una, ihinambing natin ang 17 at 20. So, mas mataas ang 20. Sunod, inihambing natin ang 20 at 24. So, mas mataas ang 24. Dahil ang bawat numero ay mas mataas kaysa sa nauna. Masasabi nating ang mga numero ay nakaayos sa tamang kaayusan. Yan. So, dito, alin ang pinakamaliit na numero? Okay, dito ay number 17. Pinakamaliit o pinakamababa. Alin naman ang pinakamalaking numero? Okay, number 24. Pinakamalaking number or pinakamataas. Nag-bake pa ulit si nanay ng mga biskwit. Idadagdag ang mga biskwit na ito sa mga nasa tray. Paano natin aayusin ang kabuang bilang ng bawat hugis ng biskwit mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Okay, so dito, kanina mayroong 17. E di ba nag-bake ulit si nanay? So, nilagyan ng 10 ang star, so mayroong 27. Ang square naman, so 20, dinagdagan din ng 10, mayroong 30. At ang circle or bilog, 24, dinagdagan ng 2, so ito ay naging 26. So dito, ayusin natin ang numerong ito. Ang 27, 30, and 26. Nakaayos ba ang mga numero sa increasing order? Bakit? Paano mo malalaman na ang mga numero ay nakaayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Kung ang mga numero ay tumataas, ang kaliwang bahagi ay ang pinakamaliit at ang kanan ay ang pinakamalaki. Halimbawa dito sa 75, 80, and 85, so sa kaliwa, ito ang pinakamaliit. So, ang 75. Ano naman ang pinakamalaking numero? Sa 26, 27, and 30. Kaya dito, ang pinakamalaki at ang pinakamaliit, ayan, si 26 ang pinakamaliit o pinakamababa at ang pinakamalaki ay ang 30 o pinakamataas. Ano ang mangyayari kung magdadagdag tayo ng 5 biskwit na may hugis bituin sa mga naunang binilang na biskwit? Mananatili bang pareho ang ayos? Ipaliwanag ang sagot. So kung magdadagdag pa tayo ng 5 biskwit, magkakaroon tayo ng 32 or 32 na biskwit na may hugis bituin. Dahil, di ba, nung una ay 27. So, dinagdagan ng 5, ito ay naging 32. Kaya,
mayroon na tayong mga numerong 32, 30, and 26. Yan. So, alin ang pinakamaliit na numero? So, ang 26 ang pinakamaliit at ang pinakamalaki ay ang number 32. Paano natin inaayos ang mga numero mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? So, kailangan nating ilagay ang mga numero sa increasing order. Kung nakaayos ang mga ito sa ganitong paraan, nakahanay din ang mga numero mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, ngayon ay sagutan natin ang assessment number 1. Day 2. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pag-aayos ng mga numero hanggang 100 o 100 mula sa pinakamalaki or greatest hanggang sa pinakamaliit or least. Kaya ang greater than pangkatang gawain. Dito, isulat ang inyong mga pangalan sa chart. Magpalitan sa pag-ikot ng number cube ng isang beses at isulat ang numerong lumabas sa itaas ng cube sa ikalawang column sa tabi ng inyong pangalan. Nakatanggap ba ng parehong numero ang bawat miyembro ng inyong grupo? Nakatanggap ba ang inyong grupo ng parehong mga numero tulad ng ibang mga grupo? Paano natin malalaman na ang mga numero ay nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na numero? So, ang mga numerong nakaayos sa pababang kaayusan o decreasing order ay nagsisimula sa pinakamalaki at sunod-sunod na bumababa. Halimbawa, sa 55, 53, at 50, ang 55 ang pinakamalaki at ang 50 ang pinakamaliit. So, ang ganitong ayos ay nagpapadali sa pag-unawa ng pagkakasunod-sunod mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Nakaayos ba ang mga numero mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Paano nakaayos ang mga numero? Bakit mo nasabi ito? Paano mo iaayos ang mga numero mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Paano natin malalaman na ang mga numero ay nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Malalaman natin na ang mga numero ay nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit kapag ang bawat kasunod na numero ay mas mababa kaysa sa nauna. Halimbawa, sa 95, 91, 88, at 85. So, ang 95 na numero ang pinakamalaki at ang 85 naman ang pinakamaliit. Dahil ang bawat numero ay mas maliit kaysa sa nauna. So, tama ang pagkakaayos ng mga ito. Ayan. So, dito, 95 ang pinakamalaki or pinakamataas o ang 85 ang pinakamaliit o pinakamababa. Paano natin inaayos ang mga numero mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? So, kailangan nating ilagay ang mga numero sa pababang kaayusan o decreasing order. So, kung nakaayos ang mga ito sa ganitong paraan,
nakahanay din ang mga numero mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. May sagutan ang assessment number 2. Day 3. Counting by 2s, 5s, and 10s up to 100. Ang aralin natin ngayong araw ay pagbibilang ng 2s hanggang 100. Say dito sa 25, so first ang 2, 5, and second. So by 2s or by 5s. Yan. So dito, i-cross out ang number 1. 2, i-cross out ang numerong may 1 sa second number. 3, i-cross out ang numerong may 3 sa second number. 4, i-cross out ang mga numerong may 5 sa second number. 5, i-cross out ang mga numerong may 7 sa second number. 6, i-cross out ang mga numerong may 9 sa second number. Anong mga numero ang naiwan na hindi naka-cross out? Yan. So, ang pagbibilang ng 2s ay nangangahulugang nagdadagdag tayo ng 2 sa naunang numero upang makuha ang susunod na numero. Halimbawa dito, sa larawan, ayan, so 2, dagdagan mo ng 2, siya ay magiging 4. Dagdagan mo pa ng 2, siya ay nagiging 6. At kung dagdagan pa ng 2, siya ay magiging 8 hanggang sa umabot ng 100 or 100. So, ang pagdaragdag ng 2 ay nangangahulugang una, ang susunod na numero mas mataas ng 2 kaysa sa naunang numero. O sa pangalawa, ang susunod na numero ay nadaragdagan ng 2. Maaari nyo bang ibigay ang numero pagkatapos ng 14 kapag nagbibilang ng 2s nang hindi tumitingin sa chart? Ipaliwanag ang nakuhang sagot. Okay, so dito, tingnan ninyo ang chart. So, start tayo sa 10. Dagdagan ng 2, siya ay magiging 12. Ang 12, dagdagan mo pa ng 2, siya ay magiging 14. Ang 14, dagdagan ng 2, siya ay magiging 16. Ano naman ang susunod sa 20 kapag nagbibilang ng 2s? Paliwanag ang nakuhang sagot. Ayan, so tingnan ang chart. So, ang 16, dagdagan ng 2, siya ay magiging 18. Ang 18, dagdagan pa ng 2, siya ay magiging 20. At ang 20, dagdagan pa ng 2, siya ay magiging 22, and so on. Ngayon, isulat ang mga nawawalang numero sa bawat set sa inyong mga boards. 32, 34, 36, 38. So, dito sa 38, dagdagan mo ng 2. Ano kaya ang sagot dito? Okay, ang sagot dito ay number 40. 50, 52, 54. 54, dagdagan mo ng 2. Ang sagot ay 56. 62, 64, 66, blank 70. So dito, ang nawawala ay gitna ng 66 and 70. Susunod ng 66, dagdagan mo ng 2, siya ay 68. Next ay 76, 78, 80, blank 84.
So, dito, ang 80, dagdagan mo ng 2. So, 80, 81, 82. So, ang sagot dito ay 82. 88, 90, 92, lang 96. Okay, so ano ang sunod ng 92? 92, dagdagan mo ng 2. So, 92, 93, 94. So, ang sagot dito ay 94. Ang pagbibilang ng 2s ay nangangahulugang nagdadagdag tayo ng 2 sa naunang numero upang makuha ang susunod na numero. Paano tayo nagbibilang ng 2s? Nagbibilang tayo ng 2 sa pamamagitan ng pagdagdag ng 2 sa naunang numero upang makuha ang susunod na numero. Halimbawa dyan sa chart, ang 2, dagdagan ng 2, siya ay magiging 4. Ang 4 dagdagan ng 2, magiging 6. Ang 6 dagdagan ng 2, magiging 8. Ang 8 dagdagan ng 2, siya ay magiging 10, and so on. Sagutan ang assessment number 3. Day 4. Counting by 2s, 5s, and 10s up to 100. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa pagbilang ng 5s at 10s hanggang 100. Kaya dito sa 25. So, ang 2 siya yung first and 5 ay second. Ngayon, bilugan ang number 5. Bilugan ang lahat ng numerong may 5 sa second number. Ikahon ang lahat ng numerong may 0 sa second number. I-cross out ang lahat ng iba pang numero na hindi nakabilog at nakakahon. Anong mga numero ang naiwan na hindi naka-cross out? Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang pagbibilang ng 2s. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagbibilang ng 5s. Kung sa pagbibilang ng 2s ay nagdadagdag tayo ng 2, maaari bang sabihin na sa pagbibilang ng 5s ay magdadagdag tayo ng 5 sa bawat susunod na numero? Ang pagbibilang ng 5s ay nagsisimula sa 5 at nagdadagdag tayo ng 5 sa bawat numero. Halimbawa, 5, 10, 15, 20. So, ang 10 ay 5 na mas mataas kaysa sa 5. At ang 15 ay 5 na mas mataas kaysa sa 10. Kaya sa bawat bilang, magdadagdag lang tayo ng 5 o 5. Ayan, so tingnan ninyo ang chart. Ang 5, dagdagan mo ng 5, magiging 10. Ang 10, dagdagan mo ng 5, siya ay magiging 15. Ang 15, dagdagan mo ng 5, siya ay magiging 20, and so on. Ano ang susunod na numero pagkatapos ng 20 or 20 kapag nagbibilang tayo ng 5s? Paano ninyo nasabi? So, para malaman, idagdag ang 5 sa 20. Ang susunod na numero pagkatapos ng 20 ay 25. Dahil ang 25 ay 5 na higit sa 20. Ayan, so dito tingnan. 10, dagdagan ng 5, magiging 15. Ang 15, dagdagan ng 5, magiging 20. Ang 20, dagdagan ng 5, magiging 25. Ano naman ang susunod na numero pagkatapos ng 95 kapag nagbibilang tayo ng 5s? Paano ninyo nasabi? Ayan.
So, tingnan ang chart. Idagdag ang 5 sa 95. So, ang susunod na numero pagkatapos ng 95 ay 100. Dahil ang 100 ay 5 higit pa sa 95. Gaya dito sa chart, ang 85, dagdagan mo ng 5, siya ay magiging 90. Tapos ang 90, dagdagan mo ng 5, magiging 95. Ang 95, dagdagan ng 5, magiging 100. Ang pagbilang ng 5s ay nangangahulugang pagdaragdag ng 5 sa naunang numero upang makuha ang susunod na numero. Ano-ano ang mga numerong nakakahon? Yan. So dito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nakapagbilang na tayo ng 2s at 5s. So ngayon, matututo tayo ng pagbibilang ng 10s. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagbibilang ng 10s? Yan. So kapag nagbibilang tayo ng 10s ay nagdadagdag tayo ng 10 or 10 sa naunang numero para makuha ang susunod na numero. Halimbawa dito sa chart, so 0 plus 10, siya ay magiging 10. Ang 10, dagdagan pa ng 10, siya ay magiging 20. Dagdagan pa ng 10, magiging 30. Dagdagan ng 10, magiging 40. Dagdagan ng 10 ay magiging 50 and so on. Ano ang susunod na numero sa 80 kapag nagbibilang tayo ng 10? So, paano ninyo nasabi? Isang hapon, tinulungan ni Lito at Tessa ang kanilang nanay na magbenta ng fishball. Si Tessa ay nakapagbenta ng 10 stick at may 5 fishball sa bawat stick. Nakapagbenta naman si Lito ng 5 sticks at may 10 fishball sa bawat stick. Sino ang nakapagbenta ng mas maraming fishball? Si Lito o si Tessa? Ipaliwanag. Dahil ang bawat stick ng fishballs na naibenta ni Tessa ay may 5 fishballs, maaari tayong bumilang ng 5s para malaman ang kabuang bilang. Yan. Simula sa 5, then 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dahil ang bawat stick ng fishballs na naibenta dito ay may 10 fishballs, maaari tayong bumilang ng 10s para malaman ang kabuang bilang ng fishballs na naibenta niya. So, bilangin natin by 10. 10, 20, 30, 40, 50. Para masagot ang tanong, kailangan nating ikumpara ang bilang ng fishballs na naibenta ni Tessa at Lito. So, pareho silang nakabenta ng 50 fish balls. Ibig sabihin, pareho silang nakabenta ng parehong bilang ng fish balls. Kung sakaling nakabenta sila ng tig-isa pang stick ng fish balls, nakakuha pa rin ba tayo ng parehong sagot? So, ibig sabihin, ay pareho pa rin ba sila ng naibenta na bilang ng fish balls? Hindi tayo magkakaroon ng parehong sagot. So, kung nakabenta si Tessa ng isa pang stick, magiging 55 fish balls lang siya. Pero kung si Lito ay nakabenta ng isa pang stick, magiging 60 fish balls siya. So, mas marami ang nabenta ni Lito kaysa kay Tessa. Kapag nagbibilang tayo ng 5s, nagdadagdag tayo ng 5 sa naunang numero para makuha ang susunod na numero.
Kapag nagbibilang naman ng tens, nagdadagdag tayo ng 10 or 10 sa naunang numero para makuha ang susunod na numero. Paano tayo nagbibilang ng 5s? So, nagbibilang tayo ng 5 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 5 o 5 sa naunang numero para makuha ang susunod na bilang ng numero. So, paano tayo nagbibilang ng tens? Nagbibilang tayo ng 10 sa pamamagitan ng pagdadagdag ng 10 o 10 sa naunang numero para makuha ang susunod na bilang na numero. Ngayon, sagutan ang assessment number 4. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!